Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong channel. At matagal ko na pong iniisip kung ibabahagi ko ba ang karanasan ko sa inyo. Hindi po kasi ito basta simpleng kwento lang, kundi isang bagay na talagang tumatak sa buhay ko at nagpabago sa pananaw ko tungkol sa mga kwento ng kababalaghan na madalas nating naririnig. Ako nga po pala si Ria, 28 years old, Tubong, Quezon. Ngunit madalas na napapadpad sa iba't ibang lugar dahil sa trabaho. Grabe po talaga sir kasi dati hindi ko pinaniniwalaan ang mga kwento tungkol sa mga aswang, engkanto at kung ano-ano pang alamat na madalas ikwento ng mga matatanda. Pero simula nang maranasan ko ito, masasabi kong hindi lahat ng bagay ay kaya nating ipaliwanag. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. May maliit kaming karinderya sa tapat ng palengke sa amin noon. Doon halos umikot ang kabataan ko. Maaga akong gumigising para tulungan ng mga magulang ko. Tinutulungan ko kasi sila sa pagluluto at pagbubukas ng karinderya. At paminsan-minsan ay nagiging serbidora din ako kapag dagsaan ang mga tao. Ang tatay ko naman isang jeepney driver, pero madalas ay wala siya sa bahay. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Minsan umaabot sa puntong nangungutang kami para lang maituloy ang negosyo namin. Pero kapag may swerte, tipong Pasko o fiesta, grabe rin ang dami ng kumakain sa amin. Doon kami nakakaluwag-luwag sa buhay. Sa mga panahong iyon, kapag tanghali at matulma lang mga bumibili, madalas nagkwekwentuhan ng mga matatanda sa karinderya namin. Lalo na yung tiya ko, na itago na lang natin sa pangalang Baby. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga karanasan niya noong dalaga siya sa Samar. At ang paborito niyang ikwento ay yung tungkol sa kapitbahay nilang biglang nagkasakit. Na nanghina daw ito na nanghina kahit walang sakit na makita ang mga doktor. Yun daw pala ay natipuhan daw ito ng mga aswang. Siyempre batang isip pa ako noon. Natatakot pero at the same time natatawa kasi parang imposible yun. Pero para kay Tia Baby, totoo iyon. Madalas niyang sabihin, hindi mo makikita ang mga aswang sa itsura lang kasi nagaan yung normal din daw sila. At doon ka daw maloloko. Akala ko dati panakot lang yun para wag akong maging palalabas sa gabi. Fast forward matapos ko makapagtapos ng kolehiyo, nakipagsapalaran ako sa Maynila at nagtrabaho sa isang kumpanya. Doon ko na nakilala si Lala, isa kong katrabaho na taga Bicol. Mabait siya at masiyahin na tao at nung nag-resign ako para humanap ng bagong trabaho, nanatili pa rin kaming magkaibigan. Makalipas ang ilang taon, nagaya si Lala na bisitahin ko siya sa Bicol bago siya tuluyang mang-ibang bansa. Nagdadalawang isip ako nung una pero naisip kong pagkakataon na rin ito para makapagpahinga at makakita ng iba't ibang lugar. Noong una sobrang saya, sariwa ang hangin, mababait ang mga tao, tapos sinalubong ako ng pamilya ni Lala. At kahit saglit ko lang silang nakasama, parang pamilya na rin ang turing nila sa akin. Pero ilang araw pa lang ako doon, biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo. Dahil sa peligro ng landslide at pagbaha, napilitan ng pamilya ni Lala na lumikas muna sa bahay nila kasama ang ibang kamag-anak nila. Ako naman dahil hindi ako pwedeng sumama sa kanila dahil siksika na kami doon. Naghanap ako ng pansamantalang apartment malapit sa baryo nila. 3 araw matapos ang bagyo, halos sarado pa rin ang karamihan ng mga tindahan. Gutom na gutom ako noon at hindi ako makapagluto sa inuupahan kong apartment. Pero isang araw, may nakita akong matandang babae na nagtitinda ng sopas sa kanto nun. Simple lang ang tindahan niya, parang sari-sari store na may maliit na lutuan sa harap.
Bumili ako at agad kumain dahil wala na rin akong ibang pagpipilian. Sa una wala akong napansin na kakaiba, pero makalipas ang 3 araw, nagsimula na akong makaramdam ng hindi normal. Laging mabigat ang pakaramdam ng tiyan ko. Nagiging sensitibo ako sa amoy ng bawang at sibuyas nun. At minsan ramdam ko na parang may kumikirot sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Akala ko trangkaso lang, pero habang tumatagal mas lumalala, lalo na tuwing gabi. Minsan nagigising ako na parang gusto kong kumain ng hilaw na karne. Doon ko naisip na baka may kinalaman yung sopas na kinain ko. Sinabi ko ito kay Lala at nung una, akala niya nagbibiro ako. Pero nang masaksihan niya kung paano ako nangayayat noon at mangisay sa gabi, kinabahan na rin siya. Mabuti na lang ang tatay niya ay may kilalang albularyo sa kabilang baryo. Itago na lang din natin siya sa pangalang Tonyo. Isang binatang albularyo na kilala sa kanilang lugar na magaling na manggagamot. Doon ako dinala ng tatay ni Lala at doon ko na nakilala si Tonyo, na sa una ay parang hindi pa rin makapaniwala sa kalagayan ko nun. Pero nang gamutin niya ako gamit ang mga dasal at orasyon, sinabi niyang may lason daw akong nainom. Hindi basta lason ng pagkain, kundi lason na galing sa mga nilalang na hindi tao. Kung hindi ito maaagapan, unti-unti daw ako magiging isa sa kanila. Doon lang talaga ako kinilabutan. Matapos ang unang gabi ng gamutan, ramdam ko agad ang bigat sa katawan ko na parang unti-unting gumagaan na. Ngunit hindi iyon naging madali. Ilang gabi rin akong halos mawala ng malay. Sa tuwing binibigkas nga ni Tonyo ang kanyang mga orasyon, ramdam ko ang pag-init ng aking tiyan. Para bang may bagay na gustong kumawala sa loob nito. Sa tuwing dinadampi niya ng langis na may halong halamang gamot sa aking balat, lumalabas ang mga paltos sa balat ko na parang may tubig-tubig pa sa loob. Sabi ni Tonyo iyon daw ang senyales na lumalabas na daw ang lason mula sa katawan ko. Halos gusto ko nang sumuko nun sa tindi ng hirap. Pero pinatatag ako ng pamilya ni Lala na kasama ko sa bawat araw ng gamutan ko. Isang gabi natulog ako sa bahay nila Tonyo. Madaling araw nagising ako nun. Parang bigla na lang akong naglakad palabas ng bahay. Feeling ko nga may kumokontrol sa katawan ko nun. Kasi wala akong maramdaman. Paglabas ko ng bahay nila Tonyo nun, napaatras ako nang makita ko ang isang babae na nakatayo sa di kalayuan sa labas. Halos mapasigaw ako. Pero agad akong nakapagtakip ng bibig. Dahan-dahang lumalapit sa akin yung babae na yun. Pero dahil madilim hindi ko siya maitsurahan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mismong harapan ko, biglang dumating si Tonyo. Hawak niya ang isang bote ng langis at isang rosaryo nun. Tapos malakas niyang binigkas ang orasyon at biglang nagbukasan ng mga ilaw nun. Doon ko nakita na hindi pala babae ang nilalang na iyon. Pagdating ni Tonyo, nakita akong nagkaroon nito ng pakpak tapos lumipad ng mabilis. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Tonyo na iyon daw ang mismong nilalang na naglagay ng lason sa kinain ko. Kung hindi daw ako agad naagapan, baka tuluyan na ako naging katulad nila. Paglipas ng 3 linggong gamutan, unti-unti akong lumakas. Bumalik ang gana ko sa pagkain at nawala na ang kakaibang pagnanasa ko sa hilaw na karne. Ngunit hindi rin naging madali ang pagtanggap ko sa mga nangyari sa akin. Sa tuwing naaalala ko ang mga naranasan ko, parang bumabalik pa rin sa akin ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpasya akong bumalik na sa Maynila. Bago ako umalis, kinausap ako ni Tonyo. Sabi niya, lagi ko raw tatandaan, wag daw akong basta-bastang tatanggap ng pagkain mula sa mga taong hindi ko kilala. Doon ko napagtanto na totoo ang sinasabi ng mga matatanda sa amin noon.
Hindi biro ang mga nilalang na matagal na nating naririnig sa mga kwento lang. Pagbalik ko sa Maynila, nagtrabaho ulit ako. Ngunit iba na ang pananaw ko ngayon sa mundo. Mas may ingat na ako ngayon. Maraming salamat po sa inyong channel dahil naging tulay kayo para maibahagi ko ang karanasang ito. Matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ito dahil iniisip kong baka pagtawanan lang ako ng mga makakapakinig nito. Pero ngayong nailabas ko na, pakiramdam ko ay gumaan ang dibdib ko. Muli maraming salamat sa inyo at sa inyo rin Sir JD. Lubos na gumagalang, Ria. Maraming salamat po sa ating letter sender ngayon na si Ma'am Ria. Nakakabilib po ang istorya ng buhay ninyo. At yun nga po, kung nag-enjoy po kayo sa ating kwento, make sure to like, share, and subscribe. Maraming salamat po and see you again on the next video.